famous boxer and two-time Olympians. Two times Olympic. Yeah, two times Olympic. Maraming mga Pinoy fans ang nadismaya sa laban ni Casimero kontra sa Hapon na si Uguno. Tila daw ang kay-abangan ni Casimero nagmukha na lang daw itong sisiw na nawalan ng pakpak sa ibabaw ng ring. Matatandaan bago ang sagupaan, nagbitaw pa ng maanghang na salita si Casimero na kaya niyang pabagsakin ang Hapon sa isang round lamang hahaha. First round pa lang, halatang may malaking pagbabago sa ipinakitang laban ni Casimero, maging sa galaw pati na sa mga suntok, malaki ang pinagkaiba kumpara sa mga pinakita niyang galawan sa mga nakaraang laban. Tila ba bumibitaw na lamang ito ng mga mahihinang suntok, na halos hindi maramdaman ng Hapon. Hindi inaasahan ng mga fans ang nangyaring laban, maraming mga fans ang umasa sa sinabi ni Casimero sa interview nito, na kaya niyang pabagsakin si Uguno sa unang round. Pero malaking kabaliktaran ang nangyari. Panay takbo na lang ang ginawa ni Casimero, tapos nagbitaw ng mga mahihinang suntok, na parabang suntok sa batang hindi pa natutuli. Natapos ang round 3 at round 4, walang mabuting ginawa si Casimero sa ibabaw ng ring, panay pa rin ang takbo nito na parabang angas ng Pinas na tinanggalan ng angas. Halatang kinapos si Casimero sa stamina, at ang bilis nitong napagod dahil sa mga malalakas niyang suntok, na rektang tumatama sa hangin at hindi sa kalaban. Marami ang nagtaka dahil sa laban na pinakita ni Casimero, dahil hindi ugali ni Casimero ang pagyakap ng kalaban. Pero sa laban na ito hindi mabilang ng mga daliri ang pagyakap niya sa Hapon, na parabang nagpapahiwatig na may gusto si Casimero sa gwapong Hapon na nakalaban niya. Umabot lang ng 4 rounds ang sagupaan, at pinatigil ng referee ang laban dahil sa headbutt. Ang kamao ni Casimero hindi tumatama, buti pa yung ulo niya nakatama sa kilay ng kalaban, dahilan para ipahinto ang laban. Siguro isa ito sa naisip na paraan ni Casimero para mahinto ang laban, susugatan niya ang kilay ng kalaban para hindi na magpatuloy pa ang laban. Dahil kung aabot pa ito ng mga ilang rounds panigurado matatalo si Casimero sa laban. Naglabas naman ng sari-saring komento ang mga tao tungkol sa nangyaring labanan. Mahimas-masan lang yan si Idol kapag nakatikim ng suntok de alimpungatan. Pagpatuloy mo lang panaginip mo Idol Casimero, matauhan ka din after mong mabogbog ni Inoue, kung sakaling matuloy laban nyo. Ito, real talk lang ha, para sa mga tangang tagahanga ni Casimero, wag nyo naman ipahamak si Casimero, wag nyo pilit ikumpara si Casimero kay Naoya dahil ang layo. Sobrang layo, wala sa kalingkingan si Casimero kay Naoya. Noon, umasa ako na baka kaya niya si Inoue, pero nung napanood ko laban nila ni Uguni. Kinabahan ako sa posibleng mangyari ni Idol, sa mangyayaring laban nila, baka makatulog ng mahimbing si Angas ng Pinas sa ibabaw ng ring. Idol Casimero, Pinoy fan boxer ako, kasi Pinoy din ako, pero at this time pwede ba sa kabila ako susugal para sure win ako? Well, for me lang ha, pwede naman labanan ni Casimero si The Monster Inoue, pero wag lang niyang kalimutan magdala ng kape at tinapay sa ring. Kailangan niya yan pagkagising galing knockout. Kung kayo ang tatanungin, karapat-dapat bang pag-aksayahan ng oras ni Naoya Inoue, ang angas ng Pinas na nawalan ng angas?